I think lalakas ang loob ng mga kritiko. May leader na eh. May leader na ng oposisyon. Kumbaga, na, na i-forward niya, na ilabas niya na mayroong mga sumusuporta sa kanya. And therefore, yung mga opinions na nagre-reflect ng opinion ng grupong oposisyon na ito ay mas malakas na ang loob. Kasi when you have a lot of people behind you, medyo mas nakakatakot tapatan yung mga yon. Kung ang tingin nila ay ikaw isa kolumnista ka lang, vlogger ka lang, tapos iisa ka lang. Yun yung ibig sabihin ng lang eh. Nag-iisa ka, mas madali i-oppress, mas madali kuyugin ng mga trolls, mas madali na kasuhan ng kasuhan para tumahimik. You don't even have to spend any money, imbestigahan ka lang let's say ng NBI, very demoralizing at posibleng tumigil. Or posible yung mga nakakakita ng mga vloggers na nakakasuhan, tinatawag sa NBI and all that, may chilling effect yan. But Sara Duterte rising to stand as a leader at leader nitong mga kapareho niya ng pananaw, lalong-lalo na yung tinatawag na DDS, ay mas nakakalakas na ng loob. Hindi na nag-iisa yung mga bumabatikos sa administrasyong kabati-batikos naman. Doon sa maagang maituturing ba itong maaga din? And if ever man na maituturing din na maaga, hindi rin ba mas mahaba-haba yung possible na pagdadaanan niya ng mga paninira? Kasi alam na legit na ito'y tatakbo. So, mahaba-habang panahon yan. Or, nakita na natin dito sa mga nakalipas na mga taon na pinukpok na siya lahat na ng mga akusasyon. Kung may ipupukpok pa ba sa kanya sa natitirang 2 taon mahigit ng kasalukuyang administrasyon? Sa totoo lang, Admar, kampanya pa lang ng 2022, tinitira na siya. Hindi lang halata at hindi lang lumabas yung mga kwento na yon. Pero mismo na si VP Inday ang nagkwento. During the campaign, nakakarinig siya at may mga naranasan siya doon na nag nag-tip off sa kanya na tila parang hindi yata tama yung kanyang mga naririnig at nararanasan. Noong 2023 medyo halata na masyado yung kanyang yung pagtira sa kanya dahil nung humarap siya sa Kongreso para sa kanyang budget, nakarinig na siya ng pagbabatikos sa isang budget na ginarantiya sa kanya ng no less than the president. So nagdi-defend siya ng isang budget na sinabihan siya ng presidente na, o sige, ito po, bibigay to sa iyo, makukuha mo itong budget na to. Tapos biglang ang hinaharap niya, mga kaalyado ng presidente na bumabatikos sa kanyang budget. So maaga niyang na-realize na it is not a friendly administration. Hindi sila friends. Pero, yun nga, brave siya, tinuloy niya, hinarap pa rin niya, in the hopes na mag-work pa rin yung kanyang cooperation with the administration at kung gagawin niya ng tama yung kanyang trabaho and it will be at least all right, may accomplishment. Pero hindi siya tinigilan. So itong pagtitira sa kanya, hindi na ito news. Kampanya pa lang meron na. So ano yung difference? Mag-declare siya ngayon o mag-declare siya later? Hindi naman titigil ang batikos at mga operasyon laban sa kanya. Yung nagpakilalang oposisyon, na questionable ba kung opposition ba talaga sila? Sa tingin nyo po, kung maaga sila maglalabas din ng mga pambato, magkakaroon ito ng dating or ngayon pa lang nakikita nyo, nahihirapan talaga sila kasi walang kumakagat. Mayroon bang kumakagat doon sa mga personalidad na nagpapakilalang sila ang oposisyon? Merong isang maingay pero parang walang dating, attorney. Well, pangalanan na natin sila. Very available daw si Senator Risa Hontiveros na maging standard bearer ng United Opposition. To this, ang sinasabi natin, ma'am, di naman po kayo united at di po kayo opposition. Unang-una, sino bang ino-oppose nila? Mga Duterte? That doesn't count. Vice President si VP Inday. So, ano ang sinasabi nilang united? Kasi
nung nagsabi siya ng availability niya, sumagot naman ang ibang mga kakamping na nagsasabi namang Lenny pa rin kami. And of course, andyan pa rin si Bam Aquino na nag-a-assert ng kanyang leadership. So sa ngayon, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga tinatawag na united opposition na yan. So kumbaga, theoretically, maaga silang nag-declare. Wala lang silang specific candidate in mind. So alam natin na mag-field sila ng kandidato. Ang problema nga, kahit sila, hindi sila magkaroon pa ngayon, sa ngayon ng clear consensus kung sino yung mapupusuan ng kanilang partido. And for now, ang lamang pa rin, of course, is si Leni Robredo. Hindi natin alam kung willing siyang tumakbo. But as to running as opposition, hindi, nagkukunwari na lang yan. I'm sorry to have to say it, pero di ba, sinong inoppose nila? Hindi naman sila nag-o-oppose kay Presidente Marcos. May konting lip service, pero ang totoo talaga na tuloy-tuloy nilang binatikos, criticize at inoppose ay si Vice President Inday Sara. So if there is any claim to being the opposition, si VP Inday na yon kasi siya ang tumututol sa establishment, tumututol sa kanilang naratiba, sa lack of service, sa mga maling ginagawa, sa pambubudol at sa things like hair follicle drug test, yung mga ganyan, maliwanag at well established ang pagtutol ni VP Inday, and now taking on the leadership, mas karapat dapat na siya talaga ang tawagin na leader ng oposisyon. Si former President Rodrigo Duterte, kumbaga, umugong yung kanyang pangalan dahil sa kanyang naging performance sa kanyang syudad, which is napakalayo pa, nasa Mindanao pa na bahagi. Umugong, the way, style ng kanyang pamumuno. At ang mga tao, kumbaga, hindi siya kagaya ng ibang mga nagiging national figure sa kanya, talagang alam mo yung organic, no? Word of the mouth siguro ng mga residente doon, nakapunta doon. Dito rin kay Vice President Sara Duterte, ganun din siya. In fact, ang pinagmalaki pa nga niya, insurgency free, nawala na sa Davao City, utang ng Davao City, ganun pa rin, mataas din yung tiwala ng mga taga Davao City. Yung nabanggit nyo po na si dating Vice President Leni Robredo, may impact ba yung kanyang pagiging mayor naman sa Naga? Well, dun sa local politics na naririnig natin dyan sa area niya, I think meron pang mga constituents siya who are a little disappointed na hindi siya tumakbo for governor or na-challenge yung mga ruling families dyan. Si VP Lenny has shown na, well, it seems na maganda ang kagustuhan niya. Kumbaga, she likes being mayor by all the indications. Pero hindi pa natin na measure at hindi pa natin naririnig yung impact niya dun sa sa kanyang mga constituents in Naga. Baka in the next year makarinig na tayo ng mga ng determination kung may satisfaction na lumalabas sa kanyang mga constituents. But right now medyo tahimik po sila. Opo, kasi kailangan nang magpa-ignite doon ulit sa kanyang pangalan. Kasi pwede siyang mapuruhan na, wala nga na kaming narinig dyan sa syudad mo. Nag-aasam ka pa na buong Pilipinas, no? Lipat naman tayo dito sa, ngayon kasi, ang maraming mga kritiko is against dito kay Vice President Sara Duterte kahit hindi pa siya nag-mention na siya ay tatakbo. Do you think na nitong nagpahayag na siya'y tatakbo, nakikita nyo bang marami na rin ang lilitaw na magiging matapang sa pag-criticize sa mga nakikita nilang kamalian sa kasalukuyang administrasyon? Kasi alam naman natin po, yung mga nanindigan doon, talagang kung ano-ano lang, sila yung ginigipit, imbis na imbestigahan yung mga sinasabi, yung mensahero po ang tinitira. Attorney? I think lalakas ang loob ng mga kritiko. May leader na May leader na ng oposisyon. Kumbaga, na i-forward niya, na ilabas niya na mayroong mga sumusuporta sa kanya. And therefore, yung mga opinions na nagre-reflect ng opinion
ng grupong oposisyon na ito ay mas malakas na ang loob. Kasi when you have a lot of people behind you, medyo mas nakakatakot tapatan yung mga yon. Kung ang tingin nila ay ikaw isa kolumnista ka lang, vlogger ka lang, tapos iisa ka lang. Yun yung ibig sabihin ng lang eh. Nag-iisa ka, mas madali i-oppress, mas madali kuyugin ng mga trolls, mas madali na kasuhan ng kasuhan para tumahimik. You don't even have to spend any money, maimbestigahan ka lang let's say ng NBI, very demoralizing at posibleng tumigil. Or posible yung mga nakakakita ng mga vloggers na nakakasuhan, tinatawag sa NBI and all that, may chilling effect yan. But Sara Duterte, rising to stand as a leader at leader nitong mga kapareho niya ng pananaw, lalong-lalo na yung tinatawag na DDS, ay mas nakakalakas na ng loob. Hindi na nag-iisa yung mga bumabatikos sa administrasyong kabati-batikos naman. Mm. Attorney, magandang gabi, si Almar po ito. Eleanor. Bilang isang lawyer po, attorney, dito po sa impeachment ni VP Sara, meron bang sapat na basihan o legal na basihan yung impeachment complaint laban kay VP Sara, o ito'y pilit lang na binubuo para magmukha na may kaso? Very unique yung position kasi ng Vice President. Hindi specific sa saligang batas na may immunity siya. Pero ang maliwanag ay siya ay impeachable official. So, ang weird dito is that she can be impeached pero dahil wala siyang immunity ay maaari din siyang filean ng kaso. So, in all of this, lahat ng mga paratang sa kanya ay karapat-dapat for a filing of a case. Kasi instead of an impeachment, para sa akin, kasi unang-una, she can answer it, she can, mas efficient kapag doon sa hukuman idinulog ang mga ganitong klasing kaso. Ang impeachment kasi largely political yan. So, ang evidentiary requirement doon sa impeachment will be whatever the senator say. Whereas doon kung sakali sa ombudsman, it will be according to legal standards. Having said that, itong pag-i-impeach sa kanya, maliwanag na yan ang pinipili nilang pamamaraan for accountability dahil nag-bank sila or inaasahan nila ang outcome na magkakaroon ng disqualification. Kasi kung mahina yung mga criminal cases, walang maidudulot na penalty. At sa tingin ko, lahat ng possible criminal cases, kaya hindi nila masyadong pinupursue sa, sa hukuman, ay dahil mahihina ito. Pero ang mahina na kaso, pwedeng dalhin sa impeachment dahil ito ay largely political na proseso at makukuha sa pakikiusap ng mga kasamahan or mga colleagues doon sa, well, pwede rin both sa House at saka sa Senado. So, yun ang nakikita ko is that they're doing this primarily for political purposes. At mas madali kasi, but not really for accountability. Mm. Attorney, tama bang yung pagkakaintindi ko? Correct me if I'm wrong. Hindi grounds for impeachment yung mga aligasyon laban kay VP Sara dahil wala pang penal na findings mula sa COA or sa korte? Sa COA definitely, kasi yung sinasabi tungkol sa confidential funds, wala pa po yung findings ng COA. Nung nagkaroon ng observation at sinabihan sila na baka kulang, hindi ko sure dun sa mga observations it's possible na kulang yung justifications or kulang yung mga resibo, kaya mayroong disallowances, maaaring i-overturn yung finding of disallowance kung magpapakita ng resibo. So nagsumiti naman ang OVP at saka ang DepEd ng mga patunay ng kanyang paggastos nito, so that should be sufficient. Pero dahil hindi pa nagsasalita ang COA kasi ay magiging, kumbaga dapat wala pang kaso. Kasi ang COA talaga ang magdedetermine kung maayos
yung liquidation at tama yung pagkakagastos ng pera. Pag wala yung opinion ng COA on that one, anong magiging basehan ng Kongreso? Lalong-lalo na iisa lang ang may jurisdiction na magsabi ng kung tama o mali o naaayon sa batas at sa mga regulasyon ang paggastos ng pera na in-entrust doon sa ahensya nila. So, definitely on the COA opinion, wala pa. Hindi pa talaga yan pwede. Yung criminal cases naman, like I said, mas mahalaga para sa akin na dapat sa hukuman nila idinulog. Kasi pag tinignan ninyo yung grounds for impeachment, kailangan high crimes. So, considered ba na high crime yung sinasabi nilang may threats siya na ginawa and so on? Para sa akin, hindi siya high crimes kasi hindi mo ginagawa sa estado at wala ka pang ginagawa doon that is grossly violative of another person's rights to the point na ito ay mapaparusahan with a criminal case, through a criminal case at may kulong. So, sa ngayon, they should have filed it first in a criminal proceeding at gamitin yung outcome na yon sa pagpapatanggal at disqualification. But actually, kung guilty siya in a criminal case at ito ay crime involving moral turpitude, automatic na madi-disqualify siya. So para sa akin, because they do not have the evidence to overcome the presumption of innocence, doon sila sa political process pumunta. Kung kulang naman pala ang ebidensya, attorney, bakit tila parang ang bilis naman umusad dito sa Kamara? Because it is political. So tandaan natin, kahit merong proceedings yan, ang proceedings ay para mag-guarantee na may due process ang nasasakdal. Pero yung bigat ng ebidensya para sa conviction in an impeachment trial or even dun sa impeachment in the House of Representatives ay sila ang magsiset. Kung sino yung bumoboto, sila yung magset ng standards for that. So, even if wala silang na-set na standard, pwede nilang sabihin na para sa akin, guilty siya. Kahit walang ebidensya, kahit kulang sa ebidensya. Nakita naman po natin yan doon sa kaso ng late Justice Renato Corona, na kung idadaan mo sa criminal case yung mga paratang doon sa impeachment, hindi siya magsusurvive. And as it turns out, yung mga hinala sa kanyang salin, sa kanyang di umanong tinatago na yaman ay napatunayan na hindi pala kanya yon at held in trust para sa pamilya ng asawa niya. So, we know na nangyayari yan. Nangyayari pa rin ang impeachment proceedings at posibleng makapagpatanggal ng isang opisyales nang hindi ka nakakaabot doon sa required amount of evidence na normally nire-require naman under the Constitution. Sa tingin po ninyo, attorney, sa puntong ito, sino po yung parang tila nanganganib? Yung Vice Presidente o yung integridad ng impeachment process mismo at yung mga nasa likod po nito? Actually, integridad ng mga taong nanunulak talaga na magkaroon ng impeachment. Alam na ng madla at marami ang supporters ni Vice Presidente. Under any standard, hindi nga dapat ito umaabot sa punto ng impeachment. Unang-una, dun sa alleged funds, sa confidential funds, maliwanag, wala pa yung final na finding ng COA. As for yung mga threats, ang mga dalubhasa nagsasabi na imposibleng krimen ito. Wala pong mangyayaring ganon because it is not factually possible. So pag impossible crime, imposible rin magkaroon ng penalty. So, ang nakikita natin dito, ang motibo ay purely political. Again, sayang yung oras, pero that's how it stands. Politika talaga. Attorney, nabanggit niyo po kanina na dahil sa deklarasyon ni VP Sara na tatakbo siyang Pangulo sa darating na 2028, napapaisip na ngayon yung mga politiko sa kanilang magiging desisyon nga dito sa impeachment complaint laban kaya VP Sara. Kung sakasakali lang, attorney, na ibabasura ng Senado yung impeachment laban sa ating ikalawang Pangulo, sino bang dapat managot
dito, attorney, sakasakaling maibasura yung impeachment complaint laban kay VP Sara? Yun bang mga nagsampa ng reklamo o yung Kamara po, attorney? Managot. Yes po. Actually, dahil may proseso ito, kung i-observe nila yung proseso at walang damage, in the sense na walang civil damages dito, walang mananagot unless mayroon ditong nagsinungaling. In which case, dahil yung mga statements ay under oath, yun po ang maaaring sabihin na maipapanagot. But because it's a legal process, normally yan, kahit sa mga criminal cases, makikita ninyo, may mga nag-aakusa. Pero pag na-acquit, um, sinasabi talaga na because ito sa process, binigyan ka naman ng due process, binigyan ka naman ng pagkakataon na idepensa ang sarili mo, wala yang damage. Pero kung may nagsinungaling at in the course halimbawa ng paglilitis ay may paninira at may mga opportunities lost, maaari kang humingi ng danyos for that. Usually, pwede ring i-reimburse ang court costs at saka yung costs ng abogado. Pero baka kakailanganin ng panibagong paglilitis kung hindi mo na-assert na mayroong kang damages before or kakaiba o hiwalay na paglilitis.